Ano ang nangyayari sa ICC at ano ang epekto ng pag-withdraw ng mga bansa sa Rome Statute? Ito si Attorney Mike Operario, pag-usapan po natin yan. Noong 2017 ay nag-withdraw from the ICC ang Burundi at noong 2019 ang Pilipinas naman ang umalis. Pagkatapos nitong 2026, sunod-sunod ang mga bansa na nagpaalam sa ICC. Kasama dyan ang Hungary, ang Venezuela, ang Chad, ang Burkina Faso, Mali at Niger. Isang malaking bahagi o dahilan ng withdrawal na ito ay ang recent pronouncements at posisyon that the United States has taken. Yung posisyon ng Amerika, binabatikos na nila itong existence na ito ng ICC. At yung mga African nations naman, gaya ng Burkina Faso, Mali, Niger, at saka yung Burundi, ang sinasabi nila dito ay nagiging obvious na ang sinesentrohan ng paglilitis ng ICC ay yun lamang doon sa karamihan ay nasa African continent. Siyam sa 13 nililitis dito sa ICC ay mga bansa na nasa Africa. Pwede naman sinasabi din naman ng ilan na itong mga bansa naman ito ay karamihan. Ito yung may mga pinamumunuan o pinatatakbo ng mga military junta. Well, whatever it may be, ito ang kasalukuyang sitwasyon. Ang ICC ay diretsong bumabangga sa posisyon ng Amerika. Pero bakit nangyari ito? Malaking bahagi po nito ay ang nangyari kay Rodrigo Duterte. Sapagkat dito nabuksan ang kaisipan ng leader ng mga bansa, lalo ng Amerika, na hindi mga miyembro ng ICC. Na ang ICC ngayon ay handa nang magpakulong ng mga pinuno, ng mga leader ng mga bansa na kahit hindi kaanib ng ICC o kailanman hindi pumirma sa ICC. And this is a ridiculous situation dahil noon ko pa po sinasabi ito na itong ICC has arrogated themselves to be the court of the world even though the world did not sign up for it. Hindi po pumirma ang lahat ng mga bansa dito sa ICC. As a matter of fact, when it was first ratified, only 60 countries ratified it. Dagdagan lang na ito ng unti-unti, yung Pilipinas, isa sa mga huling sumali dito sa ICC. Actually, hindi nga tayo sasali noon dyan. Parang sinusundan kasi natin yung lead ng Amerika. Pero I think we were forced to join in because si Senator Miriam was being touted to be one of the possible candidates for the ICC. However, it never happened. Nonetheless, ang nangyari kay Rodrigo Duterte, ito yung totoong nagbukas ang isipan ng buong mundo na sabihin na ito na pala talaga ang gusto ng ICC. Na-reveal na, na-booking na kung ano itong plano ng ICC. They wanted to be a global power. They wanted to be a government. They wanted to try people kahit na hindi ito miyembro. Pumirma ka o hindi dyan sa ICC, huhulihin ka namin. Ito ang sinasabi nila. And this case ni Rodrigo Duterte sets a dangerous precedent para sa lahat ng mga pinuno ng mga bansa. Because pag wala ka na pala sa kapangyarihan, yung kalaban mo, pwede sila makipagsabwatan sa ICC at kung totoo yung sinabi ng mga marino, yung former Marines na nagkaroon ng pag-deliver ng pera sa mga prosecution, ay po pwede naman palang suhulan ang proseso dito sa ICC at masisigurado na ikaw ay makukulong. Paano na yung mga operatives ng Amerika na nag-operate sa Afghanistan, sa Venezuela, sa Iran, sa Iraq, at sa iba pang mga bansa? Is it possible then that they be charged with crimes against humanity and then pag sila ay nasa ibang bansa ay huhulihin sila? This is dangerous insofar as America is concerned because they project themselves and they are a global superpower. Imagine mo gagawin mo ito sa Amerika. And now, America is fighting back. It is fighting the ICC, not with guns. Hindi naman nila pwedeng sakupin ng ICC. But they're fighting ICC doon sa aspeto o lugar kung saan masasaktan
ang ICC sa pera. Because ICC is being funded by member states. At kung pong uunti ng uunti ang mga bansa na sumusuporta dito sa ICC, ay mawawalan sila ng pera para patakbuhin ito. One of the highest contributor ng ICC ay ang Japan, which contributes about 15% of the total budget allocation na meron ang ICC sa kasalukuyan. It so happens that the president of ICC ngayon ay isang Hapon. So the Japanese president of ICC is siyempre depending, pinagtatanggol yung ICC. Ang tanong dyan, can Japan resist America long enough para pigilan itong pag-withdraw nila eventually sa ICC o bawasan yung kanilang pera. Bukod po dito sa pera na at yung kontrobersiya kay Rodrigo Duterte, isa sa pinaka masamang kontrobersiya na pinasok nila ay yung natanggal, unang-una na suspinde yung prosecutor, si Khan. He was prosecuted and then eventually he was removed by the United Nations for misconduct, sexual misconduct. At this controversy rocked, at inalog nito mismo at lalo pa ang ICC. So hindi na lang sila ngayon pinag-uusapan itong kanilang katwiran tungkol sa pagpapaaresto ng mga pinuno ng mga bansang hindi kaanib ng ICC. Ngayon, pati yung propriety, yung pagiging tama ng mga taong namumuno dito sa ICC at nagpo-prosecute na sila mismo ay may mga cases of sexual misconduct that is now being brought into full light. So, the ICC at the moment is in a rocky situation. Umaalog-alog ang kanilang bangka. And it is a period of uncertainty. So how will this affect yung kaso ni Rodrigo Duterte? Well, it is possible na because of all these controversies and the pressure being exerted by other countries, that they can send Rodrigo Duterte home para lang maipakita sa buong mundo that we are not what you claim to be. Na hindi kami kagaya ng sinasabi ninyo, na ipoprosecute namin ang lahat ng mga tao, kahit na mga hindi pumirma na bansa, wala nang batas-batas sa amin, basta ipoprosecute namin ito mga ito. Pwede rin nilang gawing example si Rodrigo Duterte at sabihin na, look, we're gonna send him home. We're not gonna prosecute him because we're gonna say, wala naman talagang kaso of crime against humanity in this particular case. So it will become a precedent para ma-appease ang Amerika na hindi nila ito gagawin sa Amerika, sa pinuno ng Amerika at mga sundalo ng Amerika. That is a possibility. Hindi ko sinasabing yan nga po ay mangyayari, but that is a possibility na ngayon is on the table. So, the chances of Rodrigo Duterte being brought home has just increased by a notch. Tumaas ito ng konti because of international pressure. And we hope that this pressure continues para mailabas na nga yung katotohanan tungkol sa kung ano itong ICC na ito. This is a globalist agenda-propelled organization na ang pagnanais ay sila ang kumontrol sa buong mundo na parang isang superpower na government. Pero tayong lahat, tayong mga iskumbro, tayong mga Pilipino, alam natin kung ano nangyayari. Kasi kahapon ay pinayagan na ng Sandigan Bayan si Senator Bong Revilla na makapagpiyansa. Tanong ng marami, anong implikasyon nito sa daloy ng politika at sa mga nakabimbing pa ng mga kaso laban kina Jinggoy Estrada, Senator Marcoleta at iba pa na ngayon ay nasa Sandigan Bayan din. At kahapon nga bumulaga sa atin itong balita na si Senator Revilla daw ay nakapag-post na ng piyansa. Kaya nagtatanong marami, anong mangyayari ngayon doon sa mga kaso nila Senator Jinggoy, Marcoleta, at si Defensor at yung mga iba pa na sasampahan pa di umano ng kaso. Well, maraming mga epekto ito. Isa sa magiging epekto nito ay yung perception na tila mahina talaga yung kaso ng ombudsman. Kasi bagamat yung iba pang mga akusado ay hindi nabigyan ng piyansa pa,
si Senator Revilla ay napagbigyan na. Ibig sabihin kasi pag napagbigyan ka ng piyansa, nagkaroon na ng initial na presentasyon ng ebidensya at sinasabi ng hukuman na hindi sapat at hindi malakas ang ebidensya ng prosecution, kaya may karapatan yung akusado na siya ay makapagpiyansa. Ngayon, kung ang the same evidence and the same sources of evidence ay yun din ang i-introduce sa kaso ni Senator Jinggoy, kasi yung kay Senator Jinggoy ay sa flood control din, flood control related. At kasama din dyan ang mga magtitistigo sa kanya, sina Yusek Bernardo, sina Alcantara, sa Bryce Hernandez, malamang pareho din ang contents ng kanilang mga testimonya. At kung sa kaso ni Revilla, mahina ang kanilang presentasyon, imposibleng pagdating naman sa kaso ni Senator Jinggoy, ito ay biglang lalakas. Hindi ko pa nabasa yung kabuuan ng mga detalye ng records ni Senator Jinggoy, yung kaso niya. Pero doon, base sa mga nadinig na natin, mga pronouncements sa Senado at yung mga inilatag sa social media, it appears na itong kaso nito kay Senator Jinggoy ay totoo naman talagang napakahina. Sinabi ko na nga sa inyo, no, hindi naman ako fan itong si Senator Jinggoy. Hindi ko pa nga siya binoto no, kahit na sa ang halalan. Pero dito sa sitwasyon na ito, nakita ko kung paano siya manindigan. And for the first time, pinahanga ako ni Senator Jinggoy. At sabi ko nga, mas mainam pa itong si Senator Jinggoy kaysa dito kay Senator Joel Villanueva, na may padipa-dipa pa, paiyak-iyak pa pag siya ay nagsasalita sa Senado at panay pang ini-invoke yung pangalan ng Panginoon. Pero pagdating pala doon sa dikdikan napakahina naman pala ng kanyang pananampalataya. At any rate, going back to Senator Jinggoy, dito ako humanga sa kanya kasi marami siyang pagkakataon dapat na pwede naman siyang bumaliktad. Ano? Madali naman yung para sa kanya. Because hindi naman talaga siya a member of the opposition. If at all, yung pamilya ng Estrada would be more associated with the Marcoses. Noon niyang a little known fact, nung umalis si Presidente Marcos, yung matandang Marcos sa Malacanang noong 1986, the only Metro Manila mayor that was left in Malacanang was Erap Estrada, noon ay mayor ng San Juan. So, kung tutusin, dapat may malaki ang utang na loob ng mga Marcoses sa pamilya ng Estrada, pero bakit nagkaganito? Well, politika yan, lalo na kung pera-pera na pinag-uusapan, walang loyalty dito sa politika. But in that scenario, kay Senator Jinggoy, it would have been easy for him to flip, lilipat lang siya, and then ligtas na siya. But he decided not to, probably because feeling niya, kung patuloy na pambubuli ang gagawin na ganito, ay hindi na matatapos ito. Kung lahat na lang ng gugustuhin nila ay idadanggel sa iyo yung mga kaso na parang sword of Damocles na sila rin lang naman ang gumawa, wala na, di ba? Parang hawak ka na sa iyong buntot. No? At kung saan ka ipaling, hawak ka sa ilong, kung saan ka ipaling, doon ka pupunta. And Senator Jinggoy, I think, made a stand na hindi na ito mangyayari sa kanya. Senator Marcoleta made a stand. Hindi ito mangyayari sa kanya. All the other senators, well, they failed the test nung paninindigan. And makikita niyo sa pattern ngayon, after naging successful kay Senator Jinggoy, dito kay Marcoleta, ay yung binabalata naman ngayon ay si Senator Alan Cayetano, at pagkatapos sinusunod na ngayon sina Senator Loren Legarda at si Congressman Leviste. So makita nyo yung pattern is the same. Strategy really is to weaponize the entire Department of Justice, the Ombudsman, to use it against those who are opposing the administration. Kaya palala ng palala itong ating sitwasyon. At ngayon lalo yung kila Senator Legarda, pero mo yung gagamitin na basis ng plunder case ay yung prangkisa. Na wala naman talagang public fund na lumabas doon. Whatever was earned, whatever was spent, were all private funds. And I don't know kung paano pa mapapayagan ng hukuman ito na
itong ganitong klase ng mga kaso na obvious ba dahil nakalusot yung doon kay Senator Marcoleta na yung election contribution, naging basis ng plunder case. Ngayon, they're stretching it even further, pinapalawig palalo, bending the law even further para mas malawak pa. Pero sa sitwasyon itong nangyari naman kay Senator Revilla, what is very strange in this case is that after lumabas itong balita na siya ay magpapiyansa na o nakapagpiyansa na, may lumabas ding balita na nagpapahayag na si Senator Revilla daw, I don't know if it's true, pero nabasa ko lang ito, na siya ay tatakbo again as a senator under the Bongbong administration. Which is actually weird, Pagkatapos kang ipakulong, then sasama ka uli doon. If that is true, then I would be more inclined to believe na pati itong kwento na ito ng pagpapakulong sa kanya ay bahagi ng sarswela. I think si Bong Revilla was an easy target because he is the usual suspect. At ganoon din, naging biktima rin si Senator Jinggoy because of the previous cases, the usual suspect din siya. At parang mas madaling i-justify kung sila ang mga kakasuhan. Pero they have to go through Revilla. It's possible na kailangan kasuhan si Revilla para makasuhan si Jinggoy kasi parang masama naman na automatic si Jinggoy agad. Now, yung pamilya ni Revilla na nasa Kongreso, ang mga Revilla, ay bumoto for impeachment. Normally, kung pakiramdam mo ay ginigipit ng iyong pamilya, the natural reaction will be, papalag ka na. Pero dito mukhang hindi na papalag. Mukhang yumuko na ng tuluyan at sumuko na doon sa administrasyon. But whatever it may be, itong epekto na ito ng pagkakagrant ng piyansa kay Senator Bong Revilla will also reverberate or makakakaroon ng epekto doon sa iba pang mga nakabimbing na kaso because ang pagmumula ng ebidensya nila ay iisa lang. At kung mahina ito kay Bong Revilla, palagay ko mahina din ito kay Senator Jinggoy, mahina rin ito kay Rodante Marcoleta at lahat pa. Kailangan lang umasa tayo, magtiwala tayo at manalangin na sana ang ating mga hukuman ay manatiling naninindigan sa katwiran, sa katotohanan, sa katarungan. At hindi sila ma-impluwensyahan o ma-pressure ng administrasyon sa ginagawa na ito na panggigipit sa lahat ng mga mamamayan. Kasi po, kung pati ang hukuman ay hindi na mapagkakatiwalaan ng mga mamamayan, malaking gulo po ito kasi lahat na ng pillars ng demokrasya ay mawawala at ito ay magbubunsod sa isang mas malawakan na kaguluhan. Kaya tayo ay umaasa na sana gumugulong pa ang katarungan sa ating bansa. Pero tayong lahat, kayong lahat ng mga Pilipino, kayong lahat ng mga iskumbro, patuloy kayo na magmasid. Patuloy kayong makilaho. Patuloy kayong mag-aral sapagkat alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam.